Binato ng babaeng instruktor ang isang granada sa bagong recruit ngunit sa sobrang takot agad niya itong tinapon sa malayo. Naghagis ulit ang instruktor ng isa pang granada na salo ito ng isang babaeng sundalo ngunit sa sobrang kaba bigla siyang napako sa kinatatayuan at hindi makakilos. Sa gitna ng tensyon, isang lalaking sundalo ang walang pag-alinlangang sumugod at inagaw ang granada sa kasamaang palad. Aksidente niya itong nabitawan sa lupa. Nang makita niyang ilang segundo na lang at maaaring sumabog na ang granada, mabilis niya itong hinigaan sa ibabaw para saluhin ang pagsabog. Hindi niya inaasahan na susundan siya ng kanyang mga kasamahan. Isa-isa silang humiga sa ibabaw niya, handang ialay ang sarili para protektahan ang isa't isa mula sa kapahamakan. Lumipas ang ilang segundo ngunit walang pagsabog na naganap. Doon lang nila na-realize na peke pala ang granada. Nang malaman ang katotohanan, unti-unti silang nakahinga ng maluwag ngunit nang tumayo sila, napansin nilang nawalan ng malay ang sundalong nasa pinakailalim. Agad na lumapit ang isa niyang kasamahan at sinubukang bigyan siya ng mouth-to-mouth ngunit sa gitna ng pag-aalala, bigla na lang siyang dumilat. Paggising niya, inakala niyang napatay na ng granada ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Napatawa ang mga sundalo at pinaliwanag sa kanya na peke lang ang granada. Pagkatapos, inutusan ng opisyal ang lahat na magtipon. Pinuri niya ang mga sundalong dumapa sa granada at nagpakita ng tunay na malasakit sa kanilang mga kasama. Ngunit kasabay nito, pinalayas niya ang mga tumakbong palayo dahil para sa kanya hindi sila karapat-dapat maging bahagi ng Special Forces dahil mas inuna nila ang sariling kapakanan kaysa iligtas ang kanilang mga kasamahan.